Magandang araw, Impacta. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jose. Ang karanasang ito ay nangyari nung 20 taong gulang pa lamang ako, dito sa Negros Occidental. Isa akong tricycle driver. Araw-gabi ako namamasada upang makatulong sa aking ina at ama. Minsan nakakarating na ako sa ibang barangay, kakahanap ng pasahero. Isang gabi, kasalukuyan kong tinutulak ang tricycle nang bigla akong makarinig ng pagaspas. Kinilabutan ako lalo pat nagkataon na patay sindiri ng ilaw sa poste. Nagkataon din kasi na naubusan ng gasolina ang tricycle ko. Maya-maya pa, ay bigla na lang may humablot sa kamay ko. Gulat na gulat ako nang makita ko ang isang pangit na nilalang na nakangisi habang titig na titig sa akin habang tumutulo ang malapot nitong laway. Tinambol ng matinding kaba ang aking dibdib ng mga oras na yon. Gusto kong sumigaw ngunit nananatiling tikom ang aking bibig. Nanginginig na rin ako sa takot. Ni hindi ko magawang gumalaw man lang. Ilang sandali pa ay may naaninag ako sa hindi kalayuan na ilaw ng isang sasakyan. Mabuti na lang at may dumaang tricycle sa ganung oras. Bigla rin nawala sa harapan ko ang nilalang. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang tuluyan na nakalapit ang driver sa harapan ko. Kinonekta namin ang tricycle ko sa tricycle ni Emon. Iyon ang pangalan ng taong tumulong sa akin. Mula rin ng gabing iyon, ay lagi na kami nagkakasama ni Emon. Sinabi niya rin sa akin na marami talagang mga nilalang sa madilim na lugar na kinabibilangan namin na agaran ko namang sinang-ayunan. Kinabukasan, naisipan ko maglabas sa sapa. Malapit lang kasi ang bahay namin sa ilog kaya minabuti ko na lamang labhan ang aking mga damit. Nang nasa kalagitnaan na ako ng paglalaba, nang mapansin ko ang malapad na bato. Tila may tao roon at tahimik lang ako pinagmamasdan. Hindi ko na lang pinansin iyon at nagpatuloy na ako sa pagkusot ng mga damit. Hanggang sa mapansin ko ang isang itim na aso. Malaki at nakangisi habang papalapit sa kinauupuan ko. Napalunok ako at nagsimula ng kabahan. Pero hindi ako nagpasindak. Bagkus tumayo ako at pinulot ko ang hindi kalakihan bato sa may paanan ko. Mas lalong napangisi ang malaking aso. Tsaka ako dinambahan. Nakalmot niya ako sa braso. Hindi pa nakontento. Sinugod pa ako muli dahilan upang matumba ako sa batuhan. Napapikit ako ng bahagya, tsaka bumangon subalit napasubsob ako sa tubig nang dinambahan niya ako ulit. Mabuti na lang at nakakuha ko ng bato at pinukpok ko sa ulo ng aso. Kinuha ko ang pagkakataong iyon. Kumaripas ako ng takbo kahit hindi ko dala ang mga damit ko. Pagdating ko sa bahay, kaagad kong isinarado ang pintuan. Nagtaka si Mama dahil putlang-putla raw ako. Nang gabi ding iyon, nagpasama ko sa ilang kalalakihan na kapitbahay lang namin sa sapa. Binalikan ko ang mga damit ko pero wala na kaming nakita. Tanging lalagyan na lang ng sabon ang naiwan. Kinabukasan, maaga akong namasada. At gaya na nakagawian, ginabi na naman ako sa daan. Habang tinatahak ko ang daan pa uwi sa amin, napansin ko ang isang matandang babae sa gilid ng daan. May itim na tela sa ulo at nakayuko. Dahil likas ako maawain, huminto ako sa harapan ng matanda, tsaka siya pinasakay. Ninitian ako at pinaunlakan ng paanyaya ko sa kanya. Ilang saglit pa,
ay bigla na lang gumulong-gulong ang tricycle ko. Pagtingin ko sa kanang bahagi kung saan nakaupo yung matanda, ay saktong hinawakan niya ako ng mahigpit sa leeg ko. Mas lalong gumulong-gulong ang tricycle dahil hindi ko nahawak ang manibela. Tumayo ang balahibo sa buo kong katawan na makita ko ang itsura ng matanda. Kulubot ang balat at may matatalas na pangil. Ilang saglit pa ay bumangga kami sa malaking puno ng kahoy. Bago ako nawalan ng malay tao, dumungaw sa akin ang nilalang habang nakangisi. Ingay mula sa labas ng bahay ang nakapagpagising sa akin. Masakit ang ulo ko pero pinilit ko pa rin bumangon. Sa maliit naming bakuran, nabungaran ko si Emon kausap si Papa. Mabuti na lang at napadaan si Emon kung saan kami nabangga. Dahil kung hindi, baka katapusan ko na. Utang ko kay Emon ang buhay ko. Mabuti na na't hindi ako napuruhan. May maliit na sugat ako sa noo, pero malayo naman sa bituka. Ilang saglit pa, ay dumating ang isang kapitbahay namin. Karga-karga ang isang batang babae. Napahilamos ako sa muka dahil wala ng bituka ang bata. Tuyo na rin ang balat, animoy sinipsip ang dugo. Hindi ko kinayang nasaksihan kaya nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Hinila ko si Emon sa loob. Bala kong hulihin sa bitag ang aswang na yon. Kinagabihan, kasama ko si Emon. Wala kaming balak mamasada dahil ang plano namin ay kung paano huhulihin ang halimaw na yon. Nakaraan ng ilang minuto, nagkatinginan kami ni Emon na makarinig kami ng pagaspas na nagmumula sa himpapawid. Nagkunwari kaming walang narinig. Hinanda ko na ang aking sarili. Ilang sandali pa ay nasa likuran na namin ang nilalang. Sumisinghot-singhot pa. Nakakasuka rin ang amoy. Nagkunwari kami nag-aayos ng tricycle. Sinipat ko si Emon. Ramdam kong natatakot siya. Dahan-dahan akong lumingon. Subalit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang wala akong nakita. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero ni anino ng aswang na yun ay hindi ko mahagilap. Hanggang sa bigla na lang sinakas sa leeg si Emon ng aswang. Nataranta ako dahil mahigpit ang pagkakahawak ng halimaw na yun sa leeg ni Emon. Kinuha ko ang pagkakataon na yun. Kinuha ko sa short ko ang asin na dala ko at kaagad kong isinaboy sa aswang pero nakailag iyon. Namimilipit na rin sa sakit si Emon. Masyadong mabilis ang pangyayari. Sa isang iglap ay dinala ng aswang na yun si Emon sa madilim na kakahuyan. Sinuot ko ang backpack sa aking likuran at sinundan ko sila. Sinundan ko sila ng sinundan hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bahay kubo. Iyon nga ang bahay ng aswang. Dinala ng aswang si Emon sa kusina. Kumalabog na mabilis ang tibok ng dibdib ko, lalo pa at naririnig ko ang sigaw ni Emon. Inilawan ko ng dalang flashlight ang sahig na gawa sa kawayan. Nagkalat ang mga laman loob at hiwalay ang ulo ng tao sa katawan neto. Halos bumaliktad ang sikmura ko sa mga nakita ko. Si Emon ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Kailangan ko siyang iligtas para makabawi man lang ako sa pagsagip niya sa buhay ko mula sa aswang na yon. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina. Itinali ng aswang si Emon pagkatapos nagpakulo iyon ng mainit na tubig. Hindi ako napansin ng halimaw kaya sumuot ako sa ilalim ng mesa. Habang abalang nilalang sa ginagawa, maingat akong gumapang papalapit sa kinaroroonan ni Emon. Kinalagan ko siya na bahagya pa niyang ikinagulat. Nang matapos ay kinuha ko nakasukbit kong itak sa tagiliran at walang awa kong tinaga ang likod ng aswang. Napasigaw yung halimaw. Sinundan din iyon ni Emon ng sipa.
Lumapit ako at sinundan ko ng saksak sa dibdib. Makalipas ang ilang minuto, ay unti-unting nagbalik sa dating anyo ang aswang. Ang matanda sa kabilang baryo na kasugapa namin. Iyon din yung matandang pinasakay ko noon nakaraang gabi. Napagpasyahan namin na sunugin ang kanyang katawan. Hindi namin ito pinaalam kahit kanino. Tanging si Mama, si Papa, at si Emon lamang ang nakakaalam sa pagsunog namin sa matanda.